Okay. Yan, good evening guys. Welcome. Congratulations. Welcome back, no? Parang ang tagal nating hindi nagkita. So yan, once again, good evening sa inyo guys. And it's our second day, pangalawang araw na natin sa ating May schedules ng ating mga lessons and ating training webinar. No? So for your information, simula kahapon, no, araw-araw na tayong magkakaroon ng free live online classes or online training. And araw-araw namin kayo bibigyan ng mga valuable information kung paano nyo mapapalago ang inyong businesses. No? Kahit ano pang business meron ka, whether you are part of our affiliate marketing team or kung may iba kang business na ginagawa, these webinars, this series of webinars are going to help you. No? And ang topic natin for this evening ay makakatulong sa iyo kung ikaw ay nagbi-build ng isang team, no? Kung ikaw ay may network marketing business, online marketing business, or meron kang MLM business, ang ituturo ko sa iyo ay kung paano ka makakapag-recruit or makakapag-sponsor ng maraming downlines, partners, or distributors na hindi ka kailangang ma-reject. Okay, gusto mo ba yun? Okay, I will teach you how to rapidly build your team or your network using blogging, no? And paano mo magagawa to in a way na hindi ka na mare-reject? And can you imagine that? Gusto bang ma-experience yung ganun, yung tipong hindi ka na mare-reject ng mga prospect? Okay, hindi mo na mararanasan na hindian, no? Hindi mo na ma-experience yung sasabihin sa harap ng mukha mo na ayoko niyang business mo or iba na lang or pag-iisipan ko muna, no? Hindi mo na mararanasan yung gano'n. Kaya gusto mo ma-experience yung gano'n. Sino excited malaman kung paano nila magagawa yung gano'ng business, strategy, no? Yung zero rejection, na wala ka nang maririnig na rejection ever again. Okay? And sa akin, no, sa personal business and personal team na binibuild ko, never na ako nakaka-receive ng rejection dahil ina-apply ko yung exact strategy na ituturo ko sa iyo this evening. Okay? And kapag in-apply mo siya, okay, makakalimutan mo na yung rejection. No? Right? Si Josephine, ako po, sige. Antayin lang natin yung makapasok yung mga ibang members right now kasi meron na tayong 90 attendees. Marami pang mga papasok, marami pang mga a-attend. Siguro bigyan lang natin sila kahit ng 2 to 3 minutes. Okay lang ba yun, guys? For the meantime, tanungin ko muna ako, no, na naunang pumasok dito. Ano yung ine-expect nyo dito sa ating training to? Okay, bakit ka umattend dito? Ano yung expectation mo dito sa ating webinar for this evening? Okay? Or ano yung reason why bakit ka umattend dito? Ano yung looking forward ka na matutunan? Sige nga, sabihin mo dyan sa chat box natin para magkaroon din ako ng idea kung ano yung expectation mo. Baka mamaya hindi ko siya ma-address, no? Para makasigurado tayo na kung ano yung expectation mo ay ma-address natin yan. Sige nga, sabihin mo dyan sa chat box. Mag-comment ka dyan, huwag kang mahiya, no? Huwag kang mahiya, makipag-participate ka dyan sa chat box natin. Gusto kong matuto, si friend. Me po, kasi puro rejection. Alright. Sige nga, mag-chat kayo dyan. Batiin ko pala yung mga members natin na andito ngayon. Lahat ng mga members ng ating team dito sa ating community, sa Ignition Marketing. Siyempre, yung mga guest natin, no? Good evening sa inyong lahat. And by the way, pangalan ko pa nga pala is Edward Reformina. And isa akong online entrepreneur. Isa na akong house daddy, no? Nandito lang ako sa bahay, dito lang ako almost every day sa bahay, and dito ko ginagawa yung aking business.
dito lang sa home office ko. Okay? Sa mga hindi nakakilala sa akin. And for the past 5 years, I've been doing this kind of business na talagang nasa bahay lang. Okay, hindi ako nakikipag-meet sa labas, etc. And ang gusto kong pag-usapan natin ay yung mga strategies na na-discover at ginagamit ko hanggang ngayon para kumita ng multiple 7-figure income sa ganitong klaseng business, no? So mga hindi pa nakakakilala, by the way. Para matutunan kung gaano gawin ang tama ang online marketing. Okay, diyan si Eugenio. Si Ray, matuto kung paano hindi ma-reject. Okay, si friend, excited talaga akong magkaroon ng maraming downlines. Yan, friend. Okay, kung yan ang looking forward ka, no? Kung yan ang inaasahan mong matutunan, definitely this webinar training ay sigurado makakatulong sa iyo. Okay? Dahil make sure, no? Ito guys, kung gusto niyo ma-achieve ay kung paano makapag-build ng malaking team sa network marketing, kung paano ka makakapag-sponsor ng maraming downlines, maraming distributor na hindi ka nare-reject, make sure na mag-stay ka hanggang sa huli dahil yun yung ituturo ko sa iyo. Ituturo ko sa iyo kung ano yung eksaktong ginagawa ko hanggang ngayon na nagbigay sa akin ng capability para makapag-sponsor ng 1,107 people in my organization. Direct referral to mga to. Kaya hindi pa dito yung kasama yung mga other people na nire-recruit at ni-sponsor ng mga aming team members. Pero ang point is 1,107 direct referrals na na-sponsor ko na hindi ako na-reject, hindi ako nag-convince, hindi ako nangulit, hindi ako pumunta sa kung saan saang lugar na coffee shop, no? Hindi ako nagpunta sa coffee shop, nag-present, no? Everything is done online. Nagawa ko ito actually by blogging. Yun yung matututunan mo ngayon, and make sure na mag-stay hanggang sa uli. And by the end of this video, may mga ibibigay din ako sa iyo mga resources na pwede mong magamit kung ipo-pursue mo yung ganitong strategy, no? Kung i-apply mo din at gagawin mo din yung pagbablog para makapag-build ng iyong downline organization o ng iyong business or ng iyong online marketing business. Actually, hindi lang ito para sa network marketing. If you are promoting other types of product, whether it's tangible or physical product, ma-apply mo din talaga itong blogging. Kung nagpo-promote ka ng digital information product, ng mga e-books, ng mga training courses, ma-apply mo ito. Okay? And make sure na mag-stay ka hanggang sa uli. Okay? Okay. Yan. Okay, so siguro start na tayo. Meron na tayong ngayon, meron na tayong 130 people dito sa loob. Again, lahat. At magsimula ako by sharing you my story nung nagsisimula pa lang ako sa ganitong klase ng business, no. I started na ang background ko sa ganitong business ay zero, no. Pumasok ako sa ganitong, kumbaga nag-start ako ng aking business. So wala akong prior experience sa any type of business, hindi ko hilig magbenta, wala akong alam sa pagbebenta. Okay, actually ang background ko noon, isa akong OFW at isa akong musikero, tumutugtog ako ng gitara, no? Nasa abroad kami, tumutugtog ako ng gitara sa hotel. Yun yung background ko. So malayong malayo sa ganitong klaseng career. Okay? And then nung napasok ko ako sa ganitong business, hindi ako marunong magbenta, hindi ako marunong kumausap ng tao, hindi ako marunong makipag-sales talk, etc. Wala ako ng mga skills na yun. Okay? Kaya nung sinubukan ko mag-recruit ng mga tao, nung sinubukan kong kumausap ng mga kaibigan at mga kamag-anak ko, ang narinig ko sa kanila ay yung hindi ako interesado. Okay? Ewan ko kung na-experience mo na yon, pero most of the networkers, lahat ng mga networkers na kakilala ko, same lang din ang experience. Sila ay wala ding background sa sales or sa marketing, kaya nung kinausap nila yung mga kamag-anak, kaibigan nila, na-reject din sila.
Kasi hindi nila alam kung ano yung sasabihin, hindi nila alam kung paano i-handle yung mga prospect, etc. Ay, na-experience nyo na ba yun? Sino dito yung na-reject ng mga kaibigan at kamag-anak nila? Sige nga sabihin nyo dyan sa chat box kung sino dyan sa inyo yung na-reject. Ano itong sinabi sa inyo nung kaibigan nyo nung nireject nila kayo? Okay? Ang masaklap, no? Minsan, yung mga inaakala mo na sasali, no? Siguradong sasali sa'yo sa ganitong business. Most of the time, sila pa yung unang-unang magsasabi sa'yo na hindi ako interesado. No? Minsan, kala mo yung ate mo o yung pinsan mo o yung tita mo, kala mo sasali na, no? Kasi, di ba, close kayo, no? Minsan, akala mo yung kabarkada mo na close kayo, niyaya mo, kala mo, excited ka. Naku, ito si paring ano, si Juancho. Sasali to, sigurado sasali to. No? Kumpare kami. Tapos nung inimbitahan mo, sinabi kong hindi sila interesado. Di ba sakit nun? Ang sakit nang nare-reject, no? Ang sakit. It hurts. It hurts eh. Di ba? So yun din yung na-experience ko nung nagsimula ako, no, yung mga relatives, pati yung mga kaibigan ko, lalo na yung mga kaibigan ko. No, kasi yung mga kaibigan ko nga, ang alam nun is mga puro pagbabanda-banda lang. Siyempre, pag medyo rocker ka, no, rockista ka, ang mga pinag-uusapan nyo, puro kalokohan. Never kayong nag-uusap ng mga seryosong bagay. Mga pinag-uusapan nyo, inuman, mga ganun eh. Okay, so yung mga in-invite ko sila na magnegosyo, actually parang pinagtawanan nila ako noon, no? Kasi nga parang ang weirdo eh, di ba? Banda-banda kayo, long hair pa kayo. No? Long hair pa ako nung time na yun, no? Long hair pa ako nung tapos yayayain ko sila magnegosyo. Parang ang weird. So hindi nag-fit, hindi nag-work. Okay, so ako that time, nag-decide ako na naisip ko, baka may iba pang baka may iba pang possible na paraan para gawin yung ganitong klase ng business na hindi ako mare-reject. Okay? Kasi supal ako sa mga in-invite ko eh. So nag-isip ako ng paraan. Actually, nag-research ako noon sa internet. Yun ang ginawa ko. Nag-research ako sa Google. Naging best friend ko si YouTube, no? Kaka-research kung ano ba yung mga ibang strategies na pwedeng gawin. And buti na lang ginawa ko yun dahil doon ko unang nalaman na pwede mo palang gamitin ang internet at yung pagbablog to build a successful network marketing business. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung 4 na pillars na kailangan at 4 areas ng isang network marketing business para tumakbo yung negosyo mo. Okay, itong 4 na to, ito lang yung 4 na bagay na kailangan mong i-address para tumakbo yung business mo. Okay? Ano yun? Okay, una-una, prospecting. Okay? Pangalawa, presenting. Ano ba? Okay? Okay. Follow up. And closing. Okay? Nakuha nyo guys? Prospecting, presenting, follow up, and closing. Yung 4 na yan, yan yung 4 na areas na kailangan mong magawa ng tama para makapag-sponsor ka ng tuloy-tuloy sa iyong business. Okay? Pero itong problema, ano ba yung mga prospecting strategies na naituro sa atin in a traditional format? Ikaw nga, sige, sabihin mo dyan sa chat box, ano yung mga prospecting na ginagawa mo na hindi nag-workout sa'yo, tingin mo? Sige nga, sabihin mo sa chat box. Sige. Anong prospecting strategy? Hanggang ngayon ba, namimigay ka pa rin ng flyers sa kanto?
Sige nga, guys, ano yung mga prospecting strategy na ginagawa mo ngayon? Hanggang ngayon ba, kinakatok mo ang iyong mga kapitbahay? By the way, ginawa ko pala yun, no? Nangapit bahay ako, no? Na pinupuntahan, kasama ko yung upline ko, tapos pupuntahan namin yung ano, yung mga kapitbahay na may dala-dala kayong mga botelya. Kasi yun, nagpe-present kami ganun. Hindi rin nag-work. Kasi kailangan talagang sobrang kapal ng mukha mo pag ginawa mo yun. O kailangan mo talaga mga kapitbahay, etc. Kidnap. Si Sheldon daw nangingidnap. Grabe. Nangingidnap pala ito. Kidnapper pala ito si, ano, si Jan. Tsaka si Sheldon. Daming kidnapper dito. Ayan. By the way, yung kidnap doon sa mga hindi nakakaalam, kidnap yun yung strategy na tinuturo ng mga ibang networkers na kunwari sabihin mo kainan, mga ganun, kunyari sabihin mo binyag, kunyari sabihin mo date, kunyari sabihin mo kape, magkakape kayo, pero ang totoo, pepresentahan mo sila, no? Kumbaga parang ano, parang sneaky tactic. Yun yung actually pinag-usapan natin kagabi na Bro Resty. Yung asawa niya kasi parang in-invite ng ano na magkakape, no? Kala business agenda, kala client. And then yun pala, i-invitein lang siya sa networking business. So actually tinuturo kasi talaga yan. May mga uplines hanggang ngayon na tinuturo yung ganyang medyo unethical sa totoo lang. Medyo unethical na tactic na kumbaga parang niloko mo yung ano yung tao na hindi naman pala kayo magde-date. Imagine mo yun, no? In-invite ka nung crush mo. Kunyari magde-date daw kayo. Tapos biglang i-inviting ka lang din pala sa networking niya. Di ba? Ang saklap nun. Ano ba daw? Give free taste. Opinion style. Sige. Okay? Tama, ganyan. Yan yung mga naturo. Yan din yung mga tinuturo. And most of the time, hindi na siya effective. No, hindi na siya effective. Lalo na sa panahon ngayon na mga tao ngayon, napaka-busy. Yung iba may dalawang trabaho pa. Yung iba, no, sobrang busy sa pamilya nila. And kapag ganyan yung mga prospecting strategies na ginagawa mo hanggang ngayon, hello? Hello? Kailangan ka na umisip ng mga medyo bago. Okay? And pangalawa, presenting, no? Yan. Yan yung ini-invite nyo na sa seminar room, etc. Follow up. Yan yung tinetext o tatawagan mo na yung prospect mo. Closing, yan na yung i-close mo sila. Pero itong apat na areas na to, ito lang yung pinakakailangan mong ma-address para makapag-build ng iyong business. And ang maganda, hindi mo kailangan gawin yung magpa-flyers kayo, may kidnap ka para mag-prospecting. Dahil hindi lang yun yung tanging paraan para ka makapag-prospect. Okay? You can use blogging as a form of your prospecting tool. Okay? You can use blogging, yun ang gagamitin natin pang prospect. Okay? Sige, paano yan? Okay? Ganito yan, guys. Sino sa inyo nakabasa ng mga any types of blog? Sino sa inyo nagbabasa ng mga ganon? For example, article sa Rappler, mga article sa Business Insider, no? Mga article sa When in Manila. Sino sa inyo mga nagbabasa ng ganon? Okay? Sa tingin niyo, bakit maraming tao palagi ang nag-share ng mga content mula doon sa ano na yon, sa mga blogs na yon? Okay? Bakit? Yan ay dahil those content, those article, okay, ay willing basahin ng mga tao. Tayong mga tao, willing tayong magbasa ng mga something na interesting sa atin. Okay? For example, interested ka about so for example, interested ka about the election na parating. Di ba ngayon, election?
Okay? Tapos, for example, botante ka ni Duterte, kunyari, ganun. Tapos may nakita kang blog post ni Duterte. Sabihin natin, si Duterte may ganito ganyan. Ngayon, interested ka kay Duterte, and then binasa mo ngayon yung topic na yon, di ba? Kaya ka pumunta ngayon dun sa vlog na yon, tapos binasa mo ngayon. Eh tayong tao ganun. Basta once na makita natin na yung content, okay, yung article is interesado tayo, ang gagawin natin, pupuntahan talaga natin yung article na yun, babasahin natin yun, i-consume natin yun. So tayo, ang goal natin, okay, tatandaan mo to guys, ang goal natin, kung i-implement natin ang ating itong blog, no, sa ating business, ay kailangan nating alamin kung ano yung mga interest ng ating mga target prospects. Okay? Okay? Kailangan mong alamin kung ano yung mga interest ng iyong mga prospects at yun yung ipapublish mo doon sa iyong blog. Okay? Para magagawa mo, maa-attract mo sila na puntahan yung blog mo. For example, ito yung blog ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung blog ko para magkaroon kayo ng idea. Okay, ito yung first blog ito yung unang blog, no? Actually, ito yung unang blog na ginamit ko noon. Okay? Itong edwardreformina.com. Okay? At ang mga contents na pinapublish ko dito, okay, ay about law of attraction, about personality development, about marketing, etc. Alam ko kasi na yung mga ano na yon, yung mga topics na yon, yun yung interest ng mga target market. Kaya ito makikita mo, may mga 20 comments diyan. Okay? So madaming nagpupunta. Okay? Etc. Yan. Okay? So ang ginagawa ko, nagsusulat ako diyan ng mga articles na alam ko magiging interested yung mga prospect ko. Okay? And then inayaan ko sila mapunta sila dito. Okay? Nag-share din ako ng mga articles, ng mga videos. So for example, si Robert Kiyosaki, nag-share ako dito ng mga important lessons from Robert Kiyosaki kasi alam ko na yung mga taong nagbabasa ng book ni Robert Kiyosaki ay yun yung mga tipo ng mga prospects na tinatarget ko, no? Okay? Kasi ano ba tinuturo ni Robert Kiyosaki kung kilala niyo yan? Diba? About finance, about success, about wealth, about investing, about network marketing, diba? So alam ko na yung mga target prospect ko is interested sila dyan. Okay? Eh, nagsusulat din ako ng mga about sa network marketing dahil alam ko na yung mga taong may experience na sa network marketing or na-involved na before sa network marketing ay magugustuhan yung mga ganyang klase ng article. Okay? Ayan. Nagduduterte na kayo dito. Okay, wala pa po. Muli pa po tayo magbubutuhan. Focus lang muna tayo sa vlogging muna. Vlogging. Okay? So, ganun guys. Ikaw, isipin mo, kung may hawak kang papel ngayon, isipin mo kung ano yung mga topics na ano yung mga interest at yung mga topic na magiging very interested yung iyong mga target prospects. Okay, for example, kung nagbi-build tayo ng network marketing, ang mga topics na tingin kong interested yung mga taong magiging interested sa network marketing ay yung mga taong interested sa personality development, okay? Sa finance, okay? Yung mga taong nagbabasa ng mga libro about success, okay? Yung mga taong gustong matuto kung paano mag-market online, yung mga ganun. Okay? So ikaw, alamin mo kung ano yung mga interest ng iyong mga prospects, and then yun yung isusulat mo sa iyong magiging blog. Okay? And ito, for example, paano naman natin, ang tanong ng iba, paano ko sila magiging prospect
Paano ko sila may invite sa business ko kapag nasa vlog ko na sila? Okay, pag napapunta ko na sila dun sa vlog ko, paano ko naman sila may invite sa aking business? Okay, ganito kasi yan, guys. Okay? Ito for example yung vlog mo. Okay? Tapos ito sabihin natin yung content mo. Sabihin natin ang sinulat mong content ay sabihin natin 10 ways to earn additional income from home. Sabihin natin ganyan. Sabihin natin ganyan yung content na ginawa mo. Okay? Ilagay mo dyan, pwede kang kumita by kung ano-ano, different. Okay, kasi tinatarget mo, sabihin natin, tinatarget mo yung mga taong gustong kumita ng additional income. Okay? Tapos dito sa vlog mo, yung mga taong gustong kumita ng additional income, babasahin nila yung article mo, matututo sila, okay, may engage sila, may educate sila. And then, ang gagawin mo, dito sa gilid ng vlog mo, kailangan meron kang tinatawag na call to action or banner. Okay? Yung banner na yan, ilalagay mo dyan yung parang magiging invitation mo papunta sa iyong opportunity or sa iyong offer. Okay? For example, 10 ways to earn additional income. Dapat dito, related dyan, ano na yan. Yung banner na makikita nila dito, kailangan related ito dito sa mga content na pinapublish mo. For example, kung nakalagay sa mga content mo ay about earning additional income or earning money from home, dapat dito, sabihin natin, the number one tool I used, sabihin natin, example lang to guys I used to earn 25,000 per week from home. Sabihin natin ganyan yung banner mo. Okay? Tingin mo, yung mga tao nagbabasa nito ng article about making money, additional money from home, ay maano dito? Mapapansin nila to, tingin mo? Okay? Tingin mo magiging interested sila na i-click yung banner na yan? Okay? Siyempre naman, kasi yun nga yung binabasa nilang topic eh. Okay? So for example, ito, ibahin natin yung angulo. Sabihin natin, dito is may nakalagay na article about Duterte. Sabihin natin, total na pag-uusapan naman natin sa election. Okay? Sabihin natin, article about Duterte. Tina-target mo okay, sabihin natin, dahil nga yan, kay Duterte, no? Tina-target mo yung mga taong interested kay Duterte. Okay? Tapos sabihin natin yung banner mo ay how to make sure Duterte wins in the election. Tingin mo, may magkiklik niyan? Oo naman. Kasi related. Okay? Parang ganon. Kaya kailangan yung mga article mo na pinapublish ay related dito sa banner na to para magawa mo silang ma-segue. Okay? Ma-segue doon sa iyong business or offer. Okay? Sabihin natin dito, pag kinlik nila, ang mangyayari, mapupunta sila sa isang capture page. Okay? And then, kapag nag-subscribe sila doon naman nila mapapanood yung iyong video presentation. Something like that. Okay? Pero ito yung way, itong pag-publish mo ng mga relevant content, ang magiging way mo para makapag-attract at ng mga prospects. Okay? So, parang ganyan. So, for example, ganito guys. Ang best example nung concept na tinuturo ko sa inyo is ang Facebook. Okay? Sino sa inyo ang wala pang Facebook account? Siguro lahat naman meron. Okay? Lahat naman sigurado meron, di ba? Ito for example, sa Facebook. Titingnan natin,
Ito, Facebook. Papakita ko sa inyo ang Facebook. Okay. Bakit tayo palaging nagpe-Facebook? Tanungin ko nga kayo. Kasi tuwang-tuwa ka sa mga nababasa mo sa newsfeed mo, di ba? Dami mga newsfeed mo dyan, no? Mostly ng mga interest mo, di ba? Kaya nakaka-addict ang Facebook kasi lahat, yung mga lumalabas sa newsfeed natin, sinisigurado ni Facebook kung ano lang yung mga interested tayong bagay, yun lang yung pinapakita niya most of the time. Di ba? Kung mahilig ka sa kotse, yun yung papakita sa iyo ni Facebook, di ba? Kung mahilig ka sa kung ano-anong bagay, for example, ito about marketing. Papakita sa iyo yan, no, ni Facebook. And ang malupit diyan, ito nakikita mo sa kanan, itong mga sponsor ads. Okay? Ang ginagawa ni Facebook, pinapakitaan ka din niya ng mga advertisement na kung saan ka din interested. Okay? So nakita mo, si Facebook, binibigyan ka niya ng mga relevant content para mag-stay ka sa Facebook. And at the same time, papakitaan ka niya ng mga ads na relevant din sa'yo. Na siguradong magiging interested ka. Okay? Para i-click mo yan. Ayan, for example, ito, social media marketing. Ito about elegant themes, about website. No? Kasi yan yung mga interest ko. No? Okay? So parang ganun din. Yan yung perfect example, guys. Ang gagawin mo, sa blog mo naman, yung mga articles na alam mong magiging interested yung prospect, tapos lalagyan mo ng mga banner ads at ng call to action papunta dun sa offer mo. Okay? So for example, sa akin ganitong ginagawa ko madalas. Okay? Sa akin, for example, ito. Best strategy in network marketing business. Okay? Nag-provide ako ng content sa mga network marketers. Okay? Alam ko, nagbabasa ng mga taong nagbabasa nito ay mga taong interested sa network marketing. Siyempre, di ba? Okay? Tapos binabasa na nila yan, and then boom! Sa huli, free videos, how to magnetically attract lots of interested customers and prospects willing to buy your products and join your business. Click here. So nakita mo, relevant. Okay? Ayan, ang dami nga nag-comment. 100 comments, may 15 comments pa. Okay? So pwedeng ganun ang gawin mo. Okay? Gawa ka ng mga contents na kung saan magiging interested yung prospect and then ililid mo sila sa iyong offer. Okay? Okay, ngayon, tanong ng iba, paano ako magkakaroon ng vlog? Saan ba ako pwede magkaroon ng vlog? Okay, ito, ibibigyan ko kayo ng mga links and resources kung saan kayo pwedeng magsimulang mag-create ng iyong vlog. And ito yung mga libreng option. Siguro pwede kayo mag-start for the free option muna. Kasi ako, personally, nag-start din ako sa libreng option. No? Nagsimula ako using Blogger. No? Blogger, it's a free service from Google and okay na yun. Pwede na yun sa kung magsisimula ka pa lang. Okay? And then eventually, mag-upgrade ka ng iyong ginagamit na blog. Okay? Okay, ano pa? Ito, for example, Blogger, yan. Punta kayo, www.blogger.com. Yan ang pwede nyong puntahan. Tapos meron pang mga bago. Actually, madami na ngayon mga bagong platform na pwede nyong gamitin. For example, itong Medium. Okay? Sa medium.com, nagpo-provide din sila ng libreng blog na pwede mong gamitin. Ang style ng blog nila is very minimalistic, very clean. Ito, for example, ito yung isa sa mga sample blog na binibigay nila for free. Pwede mong gamitin. Yan, Medium. O kaya, meron din ito sa Ghost. Okay, pero ito, 30-day trial lang yata ito. Okay? Ghost.org. Yan naman. Okay? Or pwede rin wordpress.com. Wordpress.com. Yan, lahat ng yan, libre yan. Okay? Wordpress.com. Pwede kang mag-create ng blog in a very, very fast
Sobrang bilis, no? Get started, click mo lang yan, then makapagsimula ka na mag-create ng blog. Okay? So, yan. Sulat nyo, guys, wordpress.com, medium.com, yung isa, blogger.com. Yan yung mga free solutions na pwede nyo subukan kung gusto nyo magsimula makapag-blog. Okay? Okay, so ngayon, ang tanong, anong isusulat ko? Paano ako magkakaroon ng mga topics? Okay, paano ako makakaisip ng mga topic na isusulat dun sa blog na ipapublish ko, na gagawin ko. Okay? May kasabihan na na you can't give what you don't have. Okay? You can't give what you don't have. Sino naniwala sa ganong doon sa na yon, sa quote na yon? Eh di ba totoo naman? Kapag wala, for example, wala kang pera, paano ka makakapagbigay ng pera? Okay, kapag wala kang pera, hindi ka makakapagbigay ng pera. Ganon din sa pagbablog. Kung wala kang knowledge, no? Kung hindi ka nagbabasa ng mga books, no? Kung wala kang mga bagong ideas na pinapasok sa isipan mo, wala ka ring mailalabas, wala ka ring may input dun sa iyong blog. So una-una, ito mga tips on blogging, bibigay ko sa inyo. Ang unang-unang tip na pwede mong gawin ay araw-araw kang magbasa, read a lot of books, read a lot of content, magbasa ka ng ibang mga blog ng ibang bloggers, okay? And try to learn new things as fast as you can. Okay? I-try mong mag-aral ng mga bagong content as soon as you can. Okay? Magbasa ka ng mga libro. Okay? Manood ka ng mga videos. Magbasa ka ng mga other blogs. Okay? So for example, ang isa sa mga tinuturo ko sa mga kino-coach ko ay ito. Mag-spend ka ng at least 30 minutes or 1 hour, 30 minutes hanggang 1 hour sa umaga ng pagbabasa. Okay? Mag-spend ka, mag-schedule ka ng 30 minutes lang. No, 30 minutes to 1 hour, yun lang yung ang focus mo dun sa 30 minutes to 1 hour na yun ay magbasa or sabihin natin, magbasa ng libro or ng e-book, etc. Gagawin mo yun para palagi may pumapasok sa kukote mo na bagong ideas. Tapos, kapag may bago kang ideas, ibig sabihin nun, may bago kang ma-share dun sa iyong blog. Okay? Okay? So yan, sulat mo yun and gawin mo yung commitment. Kung gusto mong gawin, kung gusto mong maging consistent yung pagbablog, kailangan lagi mong ginagawa yun. Okay? Pangalawa, just be you. Okay? Just be you. Ibig sabihin, yung iba kasi ayaw nila mag-vlog kasi iniisip nila baka kailangan kong mag-English. Baka kailangan kong gamitin yung aking natutunan sa aking English language. No, hindi mo kailangan mag-English, no? You can vlog kung gusto mo Tagalog, okay lang din. Okay? Ako yung mga vlog ko halo, no? Taglish. Okay? So ikaw kung paano ka magsalita, ito magandang tip. Kung paano ka magsalita, no? Kung paano ka magsalita, ganun ka rin magsulat. Dapat ganon. Okay? Kasi mararamdaman din ng tao 'yan kung kung very conversational yung sinusulat, yung pagkakasulat ng vlog mo. Okay? And kapag nagba-vlog ka, ang pwede mong isa pang gawin ay tawag dito, try mong isulat yung mga articles mo na parang nakikipag-usap ka lang sa mga kaibigan mo. Okay? Parang ganon. Okay? Try mo lang na para ka nakikipag-usap sa iyong kaibigan. Ganun mo isulat yung iyong mga blog post. Okay? Para hindi ka mahirapan. Okay? Ganon. Actually, mas madali ka makakapagsulat sa ganung format kasi ang pwede mong gawin, pwede mong gawin is i-record mo muna yung boses mo, tapos ang gawin mo, i-transcribe mo yun, no, into article. Parang ganon, pwedeng ganon. Okay? Si Mau, pasok ako. Okay? Another tip na pwede kong ma-share sa inyo is focus on one niche at a time dun sa iyong blog.
Okay, mag-focus ka lang sa isang niche doon sa iyong blog. For example, kasi yung mga tanong ng mga network marketers, natanong nila, Coach, meron akong product about health and wellness. Tapos meron akong opportunity. Paano gagawin ko dun sa blog? Pagsasamahin ko ba? Or gagawa ko ng separate blog for each? Okay, ganito yan guys. Yung topic about health and wellness, iba yun. Ibang bagay yun eh. Okay, may ibang tao na pwede kang targetin about do sa product mo na yun. Okay? Sino ba yung mga tao magiging interested sa mga guyabano juice or sa mga healthy juice? 'Di ba yung mga taong health conscious? Okay? Sino ba yung mga taong magiging interested sa mga articles about business opportunity, success, etc. 'Di ba yung mga entrepreneurs, no? Yung mga business minded. So magkaiba. So ang gagawin mo, huwag mong pagsasamahin 'yan. Yung iba kasi yung ginagawa, yun yung maling ginagawa ng iba, pinagsasama nila. Okay? So paghihiwalay mo 'yan, meron kang blog for your health and wellness kung gusto mo target ng mga taong interested sa health and wellness. Okay? Tapos sa opportunity, blog mo naman, doon ka target ng mga tao interested magkaroon ng sarili nilang business o gustong maging successful sa kanilang business. Okay? Okay, yon. Tapos ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo ay yung mga resources na pwede nyong puntahan na makakatulong sa inyo para mag-brainstorm ng mga content ideas. Kaya isa sa mga challenge ng mga nagba-vlog, no? Gumagamit ng vlog ay nagkakaroon sila ng problema kung paano iisip ng mga magiging topic. Okay, ito yung mga links na gusto ko i-share sa inyo. So, for example, ito guys, nakikita nyo? Portent.com. Okay, portent.com. Ito, ipapaste ko na lang dyan sa sa chat box para makita ng lahat din. Yan. Portent.com. Ano yung pwedeng gawin yan? Kaya pwedeng gawin yan is bigyan ka ng mga content ideas, no? Diyan ka makakatulong yan para hindi ka magkaroon ng writer's block. Okay, so for example, ang gagawin mo dito, pag nandito ka na sa portent.com, i-enter mo dito yung subject na gusto mong isulat. For example, sabihin natin health and wellness nga. Health and wellness. Okay? Tapos ang gagawin nitong portent.com, bibigyan kanya ng mga different subject lines or titles na pwedeng maging spark ng content na gagawin mo sa iyong blog. Okay? So for example, ito, how to be unpopular in the health and wellness world. Okay? So medyo weird na headline. Okay? Okay, what Jezebel should write about health and wellness. Okay, marami yan. So, i-refresh mo lang ng i-refresh para until makakuha ka ng mga interesting na title na pwede mong gamitin, no? Okay, 5 ways health and wellness are completely overrated. Ayan, how health and wellness can help you predict the future. Okay, what mom never told you about health and wellness. Yun, mukhang interesting yun, ha? What mom never told you about health and wellness. So yun, pwede na maging maging topic sa iyong blog. Okay? Folk remedies for improving your life using only health and wellness. Okay? Okay, so ito pa isa. Ito maganda to eh. Itong title generator. Okay? Titlegenerator.com. Puntahan nyo to guys. Ang gagawin mo dito, ganun din. Susulat mo din yung main keyword mo dito. Okay? Tapos kapag inano mo na siya, pag kinlik mo tong create titles, magke-create siya ng iba't ibang titles na yun, pwede mo nang gamitin sa iyong blog post, sa iyong content, etc. Okay? So for example, ito, lagay tayo. Sulat natin, ano ba magandang topic? Sige nga kayo mag-suggest
Network marketing, sabihin natin ganyan. Network marketing, sabihin natin yan yung ideas na gusto mong isulat. Okay? Ito, di ba? May maganda ng topic agad. Warning, these 9 mistakes will destroy your network marketing business. Yan, magandang title na rin yan, di ba? Nakaka-curious. Title pa lang. Guaranteed, no stress network marketing. Ito, 3 tips about network marketing you can't afford to miss. O, di ba? What can you do to save your network marketing for distraction by social media, etc. So yan, puntahan niyo yan, titlegenerator.com. Sige, lalagay ko rin to dyan sa ano ninyo. Ayan, puntahan niyo yan guys, isave niyo yan. How to build an online, sige, online business, sabi ni friend. Online business daw, ang topic na gusto niya isulat. Sige, type natin dito sa title generator, no? Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng topic na pwede nating simulang isulat. Okay, so ito, 101 ideas for online business. So napakarami. So pwede mo sigurong i-edit yan. Parang 10 ideas for online business. Pero yung mga ganyang klase ng content, yan yung mga tipo ng content na mag-a-attract ng mga right kind of prospects sa'yo. No? So imagine mo yun, no? mga taong interested sa online business, nagpupunta sa blog mo, yun yung nagbabasa ng mga article mo. Okay? Ang gagawin mo na lang is i-lead sila sa iyong offer, sa iyong business. No? Pero yung mga very targeted prospect na, no? Yung mga tao, tingin mo may mga taong negative na magbabasa ng mga ganong klaseng article. Di ba wala? Okay? So ganun siya ka-powerful, no? Ma-attract mo talaga, no? Using the right content, publishing the right content in your blog, magagawa mong makapag-attract ng mga tamang tao sa iyong business. So gagamitin mo lang itong mga tools na binibigay ko sa iyo para makapag-brainstorm ng mga ideas. Okay? At makapag-produce ng mga right content na magugustuhan ng mga prospect mo. Okay? Again, ina-attract mo lang sila online business. Okay? Yan. Tingnan pa natin, ha? Why you really need a online business. Okay? Fast track your online business. So madami, napaka-useful nito guys. So totoo lang. Okay? Another site na pwede nyo puntahan, ito, hubspot.com, blog topic generator. Ito, lalagay ko rin dyan. How to drink, how to eat. Ito, HubSpot. Puntahan nyo yan, guys. Yan, ito yan. Dito naman sa HubSpot.com, ang gagawin mo, mag-fill in ka lang ng mga topic na gusto mong isulat. For example, sabihin natin email marketing. Okay? Sabihin natin law of attraction. Sabihin natin MLM. Okay? Tapos, kapag kinlik mo yan, automatic magge-generate siya ng mga blog topics na pwede mong isulat. Okay? So, for example, ito, the ultimate cheat sheet on online marketing, the history of law of attraction. So, yung mga taong interested sa law of attraction, sigurado magiging interested dyan, no? 5 tools everyone in the MLM industry should be using. Powerful. Diba? Parang gusto kong isulat ito sa bagong blog post. Parang ito yung magiging bagong blog post ko. No? Ayan, pwede na yan. 14 common misconceptions about email marketing. Okay? What will law of attraction be like in 100 years? Etc. So parang gano'n, no? Nakikita nyo kung gaano kasimple, kung gaano kadali makapag-brainstorm ng mga blog ideas, no? Law of attraction, ano pa ba? Sabihin natin health and wellness. So, ayan.
20 minutes about email marketing, the ultimate 7 things about MLM your boss wants to know. The worst advice we ever heard about health and wellness. So, di ba? Astig, di ba? So, ayan, bigay ko dito. Ay, nabigay ko na pala, no? How to... Alright, so yun yung mga ano, no? Yung mga resources na pwede nyo gamitin para madali kayo makapag-isip ng mga blog ideas na pwede nyo isulat dun sa inyong blog. Okay? And then kapag nakapag-create na kayo nun, it's either, ito mga tips na to. For example, nakapag-create ka ng title na gusto mong gawing content, no? Pwede mong gawin, pwede mong i-research nga yun, actually. Pwede mo yung i-research, pwede kang mag-research about, sabihin natin itong kanina, 20 myths about email marketing. O, di mag-research ka about myths about email marketing. Tapos, yun yung i-consume mo, no? Basahin mo yun kung may mari-research kang about topic na ganyan. Okay? Yun yung basahin mo. And then, kung ano yung matututunan mo, yun naman yung isi-share mo dun sa iyong blog post. Okay? So, yun. Pwedeng ganon. Okay? Yes, title lang, no? Title lang ang i-generate niyan. Siyempre, ikaw yung mag-create nung content mo. Okay? Pero again, sabi ko nga kanina, pwede kang mag-research or pwede mong ibase sa mga current na nalalaman mo na. Okay? It's either isulat mo yung content na yon based dun sa title na yon sa mga current learnings mo, or pwede ka lang mag-research. Okay? Yes, syempre, ikaw pa rin yung magsusulat ng content, guys. Syempre, ikaw pa rin yung magsusulat ng content. Okay? Hindi to copy-paste, no? Hindi ka hahanap ng content na ika-copy-paste, no? Ikaw yung magsusulat ng blog. Ano magiging benefit nun? Bakit ako mag-i-effort? No? Bakit ako mag-i-effort na magsulat pa ng content? Yun nga kasi, ina-attract mo yung right kind of people. Guys, ina-attract mo yung right kind of people para maiwasan mo yung nire-reject ka. Kasi kapag right kind of people yung pinapapunta mo sa blog mo, mataas yung interest level na nun eh. Mataas na yung interest of level nun sa topic na sinusulat mo. For example, nagsusulat ka about email marketing, tapos yung binibenta mong product about email marketing, about online business. Most likely, yung mga tao magbabasa ng ganung content ay interested na sa ganung topic, no? Madali mo na lang sila maililid dun sa iyong offer about online marketing. Parang ganun. Okay? So again, ganyan guys. Kapag napapunta mo na sila sa iyong blog, hindi yan hindi Duterte. Okay, sabihin natin email marketing o sabihin natin online business. Yung kanina online business, di ba? Online business, making money. Ganyan yung topic mo. Pag na-track mo sila, pag nabasa na nila yan, make sure na meron kang way para i-lead sila sa iyong offer. Okay, pwedeng call to action. Sabihin natin ganyan. Sabihin natin ganito, topic mo, 3 ways to become successful in an online business. Okay, sabihin natin ganyan. Sinulat mo, first way, second way, 3 way. Sabihin natin ganyan yung content mo. Okay? Paano mo sila i-lead? Doon sa hulihan ng blog post mo, lagay mo, sabihin natin, do you want to know the ultimate way to become successful in an online business? Click here, something like that, no? So mangyayari, ganun nga, yung mga tao nagbabasa niyan, maililid mo sa iyong business and sila yung mga magiging prospect mo. Yun yung way para ka makapag-generate ng prospect na hindi mo kailangan magbigay ng flyers, hindi mo kailangan mangulit, no? Hindi ka na mamulit dito kasi sila mismo yung pumupunta, no? Sila mismo yung pumupunta sa iyong blog. Okay, hindi mo sila pinipilit, no? Hindi mo sinasaksak sa mga lalamunan nila yung idea ng business mo kasi sila nga yung unang lumalapit. Okay? Ito, may question, sinimpa. Sige, pwede na kayo magtanong, guys. Kung may question kayo regarding blogging or regarding prospecting sa internet, pwede nyo nang itanong.
Okay, si Nympha, what do you mean one topic for each website? Okay? Ibig ko sabihin is one niche. One niche for one website. Okay? So for example, sa akin, ang niche na tinatarget ko is yung mga taong interested sa business opportunity. Okay? Yun yung niche na tinatarget ko. Business opportunity. Okay? Bakit? Bakit yan ang tinatarget mo? Unang-una, dahil billion-dollar industry yan. Okay? Pangalawa, dahil ang pinopromote ko ay system, business system. No? For example, sa Ignition Marketing, ang pinopromote natin, syempre, opportunity, business opportunity, and a business system. No? So, I know kapag nagsulat ako ng mga topic para dito sa niche na to, okay, pasok sila doon sa ino-offer ko. Okay? Pero, dito sa loob ng business opportunity na niche, okay, pwede kang mag-inject ng iba't ibang topic. For example, pwede kang you can talk about law of attraction, you can talk about success, you can talk about personality development, you can talk about belief, you can talk about marketing. Kasi lahat yun pasok dito sa business opportunity. Okay? Nagigets nyo? Pero hindi ako nagpapasok ng about politics, no, kasi hindi siya related. Hindi ako nagpapasok ng about health and wellness kasi hindi siya related. Okay? For example, health and wellness. Again, one niche. One niche. Okay? Ibig sabihin ng niche, ano yun? Mga tao na may similar interest. Okay? Yun nga, yung interest nila, business opportunity. Okay? For example, sabihin natin, health and wellness. Health and wellness ang niche mo, sabihin natin. Okay? Kapag ganyan, pwede kang mag-discuss about exercise, pwede kang mag-discuss about healthy eating, no? Pwede kang mag-discuss about proper sleep, etc. Okay? Pero iba't ibang topic 'yun. Pero isang niche lang yung iyong tinatarget. Okay? Pero hindi ka biglang magpapasok diyan ng business opportunity. Di ba? Kasi hindi na siya related. Okay? Disconnect na siya. So, yun yung ibig kong sabihin, Nympha. Okay? Okay, ito, Kenzo, may question. Very good question, Kenzo. No? Ano mas effective sa pag-vlog? Facebook Note or Blogger? Very, very good question niya. Kasi marami na rin gumagamit ng Facebook Note. Ito lang yung ito lang yung opinion ko. No? Kapag sa Facebook kasi, medyo challenging siya sa totoo lang. Bakit? Kasi kapag sa vlog mo, parang nagiging mo siya, central hub mo siya. Okay? Kumbaga yun yung isang lugar na lahat ng mga content mo ay sama-sama. Sa Facebook kasi hindi mo pwedeng magawa yun. No? Hindi mo siya magagawang ganun. Okay? Most likely, wala yung mga Facebook notes mo na yan. At ang ano pa doon, ang isang disadvantage niya ay marami kang kalaban sa Facebook. Ano yung kalaban mo? Yung mga advertisement daan doon, yung mga Facebook friends ng tao na yon. So madaming distraction doon sa iyong mga prospects. Okay? So mataas yung chance na iwanan nila yung yung content mo, no? At hindi mo sila ma-lead doon sa iyong business. Kapag nasa vlog mo na sila, boom! No, andun na yung mga content mo sama-sama, no? Kung madami ka ng content, magandang idea 'yon. Maganda 'yon kasi talagang makukonsume nila yung mga content mo, mas may influence mo sila, no? At mas madali mo silang maililid. Okay, kasi doon sa vlog mo wala kang kalaban eh. Ikaw lang eh. Yung mga banner mo lang ang makikita nila doon, no? Yung mga calls to action mo lang ang makikita nila doon. Wala kang kalaban. Okay? So, para sa akin, mas best pa rin may sarili kang vlog. Okay? Okay, paano i-monetize ang fan page? That's a good question, no, friend? Kaya sa akin, ginagamit ko lang yung fan page ko para yung mga tao na nasa Facebook, okay, mapapunta ko din sila sa vlog ko. Parang ganun. Okay? Hindi yung primary ko. Yung Facebook fan page. Ginagamit ko lang yung Facebook fan page. Okay?
para ma-collect yung mga tao na nasa Facebook at mapapunta sila doon sa blog ko. Para doon sa blog ko, doon ko sila ma-lead sa aking business, doon ko sila ma-lead sa aking mga presentation, doon ko sila ma-lead sa aking mga product. Parang ganun. Ano ang magandang platform? Ang ideal gamitin kung nagsisimula ka pa lang with an option to upgrade later. WordPress or Blogger? Okay. It depends actually, Gloria, no? So, pwede ka rin mag-start sa WordPress and sa Blogger. Ang problema lang sa Blogger, nag-stop na sila sa pag-develop ng Blogger, no? Kumbaga, hindi na siya nadagdagan ng mga features, hindi na siya na-develop. Ewan ko, parang kinalimutan na nila yung Blogger, no? Parang hindi na siya nade-develop, hindi na siya nadadagdagan ng feature. So, kung ako, siguro ang re-recommend ko yung WordPress. Yung paid website, it depends. No, it depends actually. May nagre-range ng 5,000 per year, may nagre-range ng 40,000 a year. Depends talaga. Depends for sa iba't ibang bagay, no? Kung gaano kadami ba yung bumibisita sa website mo, kaya ano ba yung mga features na meron yung website mo, yung blog mo, etc. Ito, si Brew. Question, very good question to. Since we're in FB era, do you think that having a personal website is still effective since mas prefer ng mga tao nowadays is to browse feed in FB? Kasi kung for business purpose lang din naman, why not boost page, FB blogs, promote products, then transact? That's a good question, Brew. Ang tanong is, what if biglang nagalit sa'yo si Facebook? Bila niyang, boom, kinlose yung Facebook account mo o yung Facebook page mo. Ano na mangyayari? Goodbye ang business mo. Okay? Ang point doon is you don't have complete control doon sa iyong Facebook account. Okay? So, much wiser pa rin as an entrepreneur, no? Na meron kang sarili na website. Okay? And yun nga, may 100% control ka kasi kapag ikaw mismo yung may-ari ng website. And mas iba kasi yung mas iba kasi yung perception at iba yung dating sa mga prospect mo kapag nakita nila na mayroon ka sariling website. Okay? Mas professional. Okay? Mas pogi points. Okay? And again, ikaw yung may 100% na control doon sa website mo. Okay, ano pa yung mga question nyo guys? Sige, kung may question kayo dyan, ilagay nyo lang dyan sa chat box natin. Okay, by the way guys, bago tayo magtuloy-tuloy, i-promote ko lang yung magiging webinar natin bukas, no? Ang topic natin bukas, ito. Ito. Ang topic natin bukas ay the ultimate formula to prosperity. And ang maganda, actually, andito ngayon sa ating webinar room yung magiging coach at yung mag-share para bukas, no? Si Coach Mau Magallanes. And siguro, bro, pwede mo ba silang bigyan ng maikling information kung ano ba yung matututunan nila, kung ano ba yung mga valuable lessons na matututunan nila kapag umatin sila bukas para lalo silang ganahang umatin bukas. Sige, bro, Mau. Ayos. Rinig naman ako, bro, no? Okay, so good evening sa inyo lahat, guys. Okay, so this is Mau Magallanes and I hope marami na kayong tututunan sa mga oras na to. Okay, from this topic ni Bro Edward. Tomorrow, I have a webinar, okay, and I hope na umattend kayong lahat ulit, kayong mga umattend dito dahil yung topic na inihanda ko for this webinar, for tomorrow's webinar, matutunan mo doon kung paano mo gagamitin yung mga information na na-consume mo na, okay? From this webinar and from our previous webinar, which is yung kay Resty, okay, yung 4S. Okay, so
it's all about how to get your result. Okay, so mag-share ako doon yung ng mga ilang experiences ko and yung mga achievements ko, okay, sa pagiging online marketer at kung paano ko nagawa yon. Okay, I'll be giving you a formula. Okay, so para na sa ganun mas magkaroon ka ng clarity kung paano mo gagawin ang business na to. Okay, so siguro ito yung pakita ko sa iyo yung bullet, okay, na inihanda ko for this webinar. Okay, so the title of my webinar for tomorrow is The Ultimate Formula to Prosperity. Okay, so in this session, you will learn how to create your success blueprint. Okay, so napakalaga na malaman mo muna kung ano yung blueprint, okay, or yung outcome na gusto mo. Okay, so basically bukas kumbaga i-detailed ko kung paano nyo maiintindihan at kung paano nyo marirealize kung gaano ka-importante na magkaroon kayo ng success blueprint, okay, sa journey nyo as an online marketer or as an internet entrepreneur. Okay? Next is pag-uusapan din natin yung only system. Okay, you will learn the only system to start creating result. Okay, ano yung sistema na magbibigay talaga sa ng resulta. Okay, so papakita ko rin sa iyo yung detailed explanation. Okay, ituturo ko sa iyo ipapaliwanag ko sa iyo kung paano mo makukuha, okay, yung blueprint, okay, na inihanda mo. So bukas ipapaliwanag ko yun sa iyo. Okay, matututunan mo rin dito, okay, yung strategy to guarantee your success. Okay, so basically nakaka-hype ba? Okay, no, because bukas papakita ko sa iyo yung mismong formula na ginamit ko, okay, na tumulong sa akin para makuha ko yung resulta na meron ako ngayon. Okay, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm one of the co-founder of our community, which is Ignition Marketing. And ituturo ko at i-share ko sa inyo kung ano yung mismong ginawa ko, okay? At yung formula na ginamit ko para makuha yung resulta na meron ako ngayon. Okay? Next is the shortcut to accelerate your success. Okay? Maraming sasabi na this is an ethical strategy na ituturo ko sa inyo when it comes to shortcut. Okay? Just a reminder lang na hindi ko kayo hinahype. Okay? Gusto ko lang na maintindihan yan. Merong shortcut, okay, pero kailangan trabahuhin mo pa rin. Okay? Merong shortcut na kailangan kang sundan, okay, para makuha mo yung mga ipapaliwanag ko sa yung mga information tomorrow. So, I hope umattend ka tomorrow dahil pinaghandaan ko rin yung topic na to. Okay, para sa ganun, mas maintindihan mo mabuti at maggamit mo, ma-consume mo yung mismong mga itinuro ng mga coaches natin dito sa community. Okay, Bro Edward, which is yung vlogging. Okay, and yung kay Resty, last kahapon, okay? Last Monday, which is yung 4S. Okay, so basically, gusto kong maintindihan mo ng mabuti. Ito yung pinaka-goal namin, magbigay ng sobrang value. And syempre, hindi lang magbigay ng value kasi pag hindi nyo na-consume yung value na yun, wala rin. Kung hindi nyo magagamit yun, wala rin. So, kaya kami nandito ni Bro Edward, okay? And Resty, Cyril, Raymond, and other coaches is para magkaroon kayo ng clarity, okay? How to get your result fast. Okay? So, yun, bro. So, tomorrow, I hope magkita-kita tayo, guys, ha? Alright, that's good. Thank you so much. Bro Mau, sigurado marami na naman tayong pupunta bukas ng mga attendees. And by the way, next Tuesday, ang topic naman natin ay, share ko lang para aware kayo sa mga topic natin, no? Ang topic natin next Tuesday ay ito. Tuesday, ayan. Tuesday, ito, Vlog Content Ideas by Mon Aboldo. Ayan, abangan nyo din yan, guys. Basta, simula kahapon, araw na tayo nag-webinar, no? Mondays to Fridays, 9 o'clock p.m. ay vlog tayo, okay? So yan, make sure na maka-attend kayo doon. And may mga question pa dito, subukan lang nating tanungin para talagang make sure natin na naintindihan ninyo yung benefit ng pagbablog, no?
Okay. Ito, si friend, meron ba tayong tutorial step by step about pag-setup ng blog kahit yung libre muna? Okay, that's a good question, friend. And mostly yung mga binigay ko sa yung yung mga binigay ko sa yung kaninang mga websites kung saan ka pwedeng mag-create ng blog. Meron ng mga meron ng mga tutorial dun sa website nila mismo kung paano si-set up yung blog nila. Okay? So madali lang 'yan. Huwag kang ah, huwag kang matakot subok. Okay? Actually, sa YouTube, marami. Hmm. When it comes sa mga tutorial about creating a website, okay, marami yan sa YouTube. Okay, you just need to research, okay, find a way. Okay, so wag natin hintayin din na may magturo sa atin. When it comes sa mga tutorials kasi napakadami niyan. Okay, we're here for ideas. Okay, so kung gusto mo ng mga step-by-step tutorials, napakarami niyan. Mag-search ka lang sa Google, you can search it also sa sa YouTube. Alright. So ito may question pa. What are the major reasons para i-close ng FB page ang iyong fan page? Most likely by violating their terms and condition. No? So basahin mo maigi yung terms and condition nila para maiwasan mo na i-close ng Facebook ang iyong fan page. Okay? Ito may tanong dito kanina, very interesting question. Na di ba mas mahirap mag-vlog, limited ang tao, unlike FB, marami talaga. Okay. Ganito kasi yan guys, kung hindi nyo na-gets yung concept ng vlogging, ha? Maraming tao kasi sa Facebook. Okay? Kaso nga lang, yung ano doon, yung atmosphere, no? Yung way kung paano nag-work yung website na hindi mo kontrolado eh. Okay? Maraming distraction. Kaya mo sila papapuntahin doon sa iyong blog is para control mo yung environment, para control mo yung information na maihaharap mo sa kanila dahil mas effective mo silang maililid doon sa iyong business sa ganung paraan. Okay? Di ba sa Facebook lagi kang distracted, may nagpa-pop up na message dito, may bilang lalabas na notification dito, may bilang may magme-message sa iyo, bilang may lalabas na ads. So, distracted yung prospect mo. Okay? Ang gagawin mo para masigurado mo na ma-consume nila yung mga information na gusto mong ibigay sa kanila, okay? Dadalhin mo sila, aalisin mo sila doon sa Facebook. Okay? Para mapag-focus sila doon sa iyong message. Tama. Okay, so share ko lang din siguro para mas maintindihan din ng iba, okay, yung thoughts ko about bakit kailangan mo ng vlog. Okay? Ito pa, saglit na. Hindi naman namin kayo pinipilit mag-vlog eh. Sinasabi ko lang na ito yung pagbablog is nakatulong sa akin para makapag-sponsor ng 1,000 downlines na walang rejection. Okay, now it's up to you kung gagawin mo siya. Okay? So, a lot of marketers kahit kung ngayon ka pala nagsisimula mag-aral ng about marketing, no? Marami kang naririnig na marketers na nagtuturo na nagba-vlog sila. Okay? Lahat ng mga successful network marketers online, merong blog. And merong reason kung bakit ganun. It's effective. It's working. Now, it's up to you kung gagawin mo siya o hindi. Kami, binibigyan namin kayo ng ideas para magawa nyo rin kung ano yung possibility nitong mga strategies na to. Okay? We're not here to convince you na mag-vlog. Kung ayaw mag-vlog, di wag. Okay? Kung gusto mong ma-reject ka pa din, kung gusto mong konti lang yung napapasali mo, okay lang yun. Yun yung gusto mo eh. Okay? Pero kung gusto mong i-leverage, kung ano yung ginagamit ng mga milyonaryo yung kumikita sa ganitong business, kung gusto mong gamitin yung mga na ginagamit ng mga top online marketers, ito yun, vlogging. Okay? Sige bro, ano yung i-share mo? Ayun, tungkol din sa concern na yun about vlogging din. Okay, so speaking of control, okay, kasi ang purpose nga, gaya ng sabi ni Edward, ni Bro Edward nyo, and Coach Edward nyo, is the purpose of that vlog is to attract, okay, people with the same interest. Okay? And kasama doon yung focus.
Okay? So when it comes pag sinabi nating focus, it's a deletion of distraction. Okay? So ibig sabihin pag nasa Facebook ka kasi hindi ka makapag-focus kasi napakadaming distraction. Okay? So pag hindi ka na pag maraming distraction, hindi siya makapag-focus dun sa content na gusto mong makapag-attract sa niche mo or dun sa mga tao na gusto mong ma-attract. Okay? So kailangan mo ng isang tool, okay, kung saan meron kang full control na pag napuntahan nila yon, okay, gagrab nila yung attention, magagrab mo yung attention nila, okay, and posible na bumili ng products and services mo. Okay, so it is a tool that attracts people. Okay, Facebook kasi you can use it, okay, to attract them, okay, papunta dun sa blog site niyo. Pero ang cons din kasi dyan sa Facebook, kung dyan ka lang magpo-post, gaya na sabi ni Edward din kanina, marami kang kalaban, marami kang kompetensya ng mga marketers din, okay? And masyadong distraction, masyado kang distracted doon, okay? Ang daming mga ads, okay? Maya't maya may mga lumilitaw sa newsfeed mo, okay? Which is kung meron ka sariling blog, andun lang, puro content mo lang nandoon. So mas mabilis mong mabibuild yung mga tao, mas mabilis mong ma-attract yung mga tao dahil nabibuild mo yung pangalan mo sa kanila. Okay? Dahil yung pangalan mo lang, yung mga content mo lang nababasa niya. Okay? So, yun. Tama. So, bigyan mo kayo ng maging process map, no? Kung ano yung part ng Facebook sa iyong business, sa online marketing strategy mo. Okay? Ito tandaan niyo guys pagdating sa online marketing, no? You are simply leading your prospects from being a prospect papunta doon sa pagiging customer. Okay? Dinadala niyo sila unti-unti, step by step para sila ay maging customer. Okay? So, ano yung part ng Facebook dun sa steps na yun? Ito, for example, ito si Facebook. Okay? Si Facebook, andyan lahat ng tao. Okay? Andyan lahat, pupunta lahat, araw-araw nagda-login. That's good. Very good. Ang gagawin natin, i-connect natin yung Facebook, okay, doon sa blog mo. Gagawin mo sa Facebook mo, ipapublish yung mga blog post mo. Ito yung blog mo, Blog mo. Diyan mo i-share, no? Diyan mo i-share sa Facebook yung mga blog mo para pag nakita nila sa Facebook, mapupunta sila sa blog mo. Okay? Diyan mo i-advertise kung nag-a-advertise ka kasi nga andyan yung mga tao Pero again, kung gusto mo makuha yung attention nila, yung focus nila, dadalhin mo sila dito sa blog mo. Okay? Pag andito na yung prospect sa blog, ikaw na yung bida, yung business mo na yung bida. Okay? Tapos pag sa blog mo na sila, doon mo na sa lead sa yung email list, di ba? Email list. Okay? Kung hindi kayo familiar diyan, okay, mag-alala, madadaanan natin 'yan doon sa mga other topics natin. Kung nasa email list na sila, anong gagawin mo? Dadali mo na sila dun sa iyong offer. Okay? Parang ganyan. Yan yung part ng Facebook. No, hindi natin sinasabi na iiwan mo si Facebook. Kasama yan. Okay? Kasama yan dun sa process. Okay? Facebook, papunta mo sa blog, and then sa email list, tapos sa offer. Okay? Gusto kong, parang ganito isipin nyo guys Yung blog nyo is parang parang yan yung magsisilbing tawag dito signage. Okay, di ba sa mga business, sa mga stores, may mga signage sila. Okay, may mga signage sila para mag-attract ng mga tao. Okay? Ganyan din ang gagawin mo sa iyong blog. You will use your blog as a signage para i-attract yung mga tao na nandito sa Facebook. Okay? May mga question ba, no? Okay, that's a good. Ito, Yasmin. Ito, actually, pag-aaralan natin itong question ito. Question ni Yasmin, paano po ma-i-insert yung prospect sa video presentation mo? Baka
siguro paano mo sila maipapalead doon sa iyo sa iyong business presentation, no? That's a good question, Yasmin. And ang sagot ko diyan is umatin ka sa Thursday. Okay, bakit? Kasi sa Thursday, ang magiging topic naman natin is about marketing funnel. Okay? Ito, nakikita mo sa screen, how to automate your sponsoring using marketing funnel. Okay, actually, itong pinakita ko sa inyo sa whiteboard, parang ganito yung basic idea ng marketing funnel. So, dun sa webinar natin sa Thursday, ituturo sa inyo ni JR kung paano nyo i-lead doon sa presentation, business presentation or video presentation nyo, yung mga prospect na na-attract nyo sa iyong vlog. Okay? So, sino atin dito sa Thursday? Tsaka bukas. Okay, again, magkakasunod dyan. Bukas, umatin kayo. Thursday, umatin kayo. Friday, umatin kayo. Effective po ba ang video vlogging kung nag-start pa lang sa online strategies? It depends dun sa video na gagawin mo. Kung tingin mo na, kung yung video na ipoproduce mo ay tingin mo makakatulong dun sa iyong mga target prospects, no? Tingin mo magiging interested sila dun sa video dahil marami sila matututunan doon or may educate talaga sila, may entertain sila, then yes. No, kahit nagsisimula ka pa lang, kahit first video mo pa lang yon, I would say yes, effective yun. Okay. Ayan guys. Siguro kung wala na kayong question, meron pa bang question? Kung wala na question, siguro that's it for this evening. Okay, I hope maraming natutunan ang mga umaten. Sino dito ang magpa-promise na, yes, I will start vlogging? Sino sa inyo yung magsisimula ng mag-vlog at gagamitin yung vlog sa inyong business? Sige, sabihin mo dyan, I will be a vlogger. I will be a vlogger. Sabihin nyo sa chat box. And gusto ko palang i-remind yung mga members natin na meron akong pinost dun sa group page natin. Sino yung mga members natin dito? Okay, meron kasi akong pinost dun sa Facebook group page natin, guys. Okay? Dun sa Facebook group page natin, may pinost ako na poll, no? Basically kasi sa August 27, this coming August 27, ay second year anniversary na ng ating team, ng ating community, and we are planning na mag-conduct ng isang live event. Okay? Doon sa live event, ang goal namin ay mabigyan kayo ng transformation and breakthrough sa inyong sarili at sa inyong business. Okay? Kasi na-realize namin and nalaman namin na ibang level ng change or ng transformation ang nangyayari kapag may person ka na talagang nag-coach at nagtuturo sa iyo ng harap-harapan, no? Kung nakikita mo talaga yung mga person na nag-create ng result na gusto mo, nakikita mo sila harap-harapan, nakakausap mo sila ng personal, ibang level, ibang energy yung na-absorb mo dun eh. So ganun ang gusto namin mangyari, no? Gusto namin mangyari na magkita-kita tayo, kayong mga member ng team natin, mga member na, gusto namin kayong makita, gusto namin kayong makausap, gusto namin kayong maturuan ng harap-harapan ng personalan. Okay, so, ang gagawin natin, plano naming magkaroon ng live event this coming August 27. Okay, dun sa August 27 live event na yon, okay, yung mga top leaders, yung mga kumikita ng malalaki sa team natin, magtuturo sila doon, magkakaroon sila ng mga modules, magkakaroon sila ng mga topic, at ititrain nila kayo ng personal. Okay, tuturo nila sa inyo kung ano yung nagbigay sa kanila ng breakthrough, kung ano yung nagbigay sa kanila ng mga resulta, at yun yung ituturo nila sa inyo. Ibang level yun. Mas mataas yung level nun compare sa ganitong webinar, no? And then, siyempre, makikilala mo sila, yung mga top leaders, for example, sila Sairi Sinable, sila Coach Mau Magallanes, sila Coach Raymond Tabaque, sila Coach Resty Chavez, makikita mo lahat sila doon. Na makakamaya mo sila, pwede ka magtanong ng personal question sa kanila, wag lang siguro about love life, no? Pero yun, matatanong mo sila, makakausap mo sila, makakapag-network ka sa kanila, no? And then, may kainan dun sa webinar, sa live seminar natin,
Pero mapupush natin yung live seminar na yon kung may makakapag-commit na more than 200 attendees. Okay, kung mayroong 200 na tayong members na magsasabi, yes, siguradong a-attend ako dyan. Okay? Yes, willing akong umattend dyan, willing akong magkaroon ng transformation, ng breakthrough sa aking business. Gagawin natin, ipo-push through talaga natin itong live event na to, live coaching event na to. So, ang gusto kong gawin nyo guys, punta kayo sa group page natin. Okay, basahin nyo to. Doon sa mga members na yan, ha. Sa mga members na, puntahan nyo yung group post na yan. And then, kung tingin mong willing kang magkaroon ng breakthrough, no? Kung talagang ready ka nang magkaroon ng transformation sa iyong business. Okay? Sabihin mo, yes, willing kang umattend dyan, no? Ayan, so right now, meron ng 100, ano ba to? 116 people na nagsabi na, yes, I want breakthrough, willing akong umattend sa seminar na ito. Pakita ko sa inyo yung post, ha? Ito yung post. Ayan. Kita nyo? Basahin nyo yan, guys, and bumoto kayo dyan, and then mag-comment din kayo kung ano nyo, kung anong, kung meron kayong gustong itanong. Okay? Ang venue, wala pang final venue, NIMFA, pero we will make sure na very accessible siya along Metro Manila. Malapit sa EDSA para madaling puntahan. Okay? Pero again, titignan natin kung aabot ba ng 200 mahigit yung magko-commit na pupunta at mag-a-attend. Okay? Coach, mapapadala pa ba ng link ang guest namin after webinar natin na ito? Yes, papadala natin sila. Si Try, sabi niya, yes, makakasali ako next week dito sa team nyo. Yan, Try, welcome. Welcome in advance and congratulations for deciding na maging part nitong community na to. By the way, ito pala, para doon sa mga wala pang paano kung wala pa akong maibibenta, wala pa akong business, paano ako kikita niya, no? Paano kung magba-vlog, paano ko gagamitin yung vlog? No? Doon sa mga wala pang business, ganito gagawin nyo. Ang gagawin nyo, simply find an offer na pwede nyo ma-promote. Okay? For example, kami dito nag-o-offer kami ng mga training products, mga training information products, tsaka ng business opportunity. Okay? Kung interested kang magkaroon ng offer na parang gano'n, kung gusto mo magkaroon ng something na i-offer para magawa mong kumita sa internet, okay, we are inviting you to become part of our team. Okay, papadalang kita ng link. Doon sa link na yon, doon mo makikita kung paano ka kikita sa amin. Okay? Paano ka kikita dito sa business opportunity na pinapromote namin, at kung paano ka kikita gamit yung aming system, paano ka kikita gamit yung by selling our products. Okay? So later on, no? Papadala ko yan. Okay, tanong ni June, naka-online ba yung event para sa aming mga OFW? Pwede, actually, pangalawang member ka na nagsabi niya na gusto ng live feed. Eh sige, susubukan natin magkaroon ng live feed, ha? Sa Cebu, siguro, pwede natin gawin yan in the future. May fee po ba ang seminar? Yes, magkakaroon yan ng fee. Pero we will make sure na it's going to be reasonable, okay, para marami yung makapunta. Okay? May fee yan dahil may libreng pagkain, may maganda yung venue, okay? At may training. Okay, hindi yan event lang, no? May training po dyan nakasama. Okay, high value training yung maano nyo dyan, makukuha nyo dyan. Okay?
Si Jocelyn, hindi pa ako naka-attend ng event kasi malayo ako from Taiwan. Uwi ka muna. 2 days lang naman. Uwi ka Saturday, tapos balik ka Sunday sa Taiwan. Joke lang. Pero yun, we will work. Tignan natin kung pwedeng magkaroon ng live feed para sa mga members natin na nasa ibang bansa. Okay? Yan, si Mark din. No? Ito si Mel, sabi niya, Coach, willing akong umattend dyan. Di pa ako member pero this May sasali ako sa group. Okay, Mel, congratulations and welcome in advance. Okay, welcome in advance sa community natin. Welcome in advance sa team. And lahat ng mga access mo dito, pati itong mga webinars, is dedicated para tulungan kang kumita sa internet at maging successful sa online business mo. So congratulations. Mamaya, papadala ko sa email nyo yung instruction kung paano makakasali if you want to join. Okay guys, siguro kung wala na question, ayun, that's it for this evening. Congratulations and thank you for attending this webinar. Magkita-kita ulit tayo bukas. Okay, same time, 9 o'clock PM. Again, ang topic natin ay yung kay Coach Mau Magallanes, yung the ultimate formula to prosperity. Yan. So yan guys. See you again tomorrow sa ating webinar. And keep learning, keep growing, and keep taking massive action. Thank you so much. Bye-bye and God bless. Bye guys.